Taong Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, eksakto, alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po, si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-30 sa buwan ng Enero taong 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Sakay po ako ng UNTV Radio Mobile Booth na narito ngayon sa MCGI Charity Center na matatagpuan sa Marikina City. Ang likod ko po, makikita nyo yung ating mga kababayan na nag-aantabay sa pagbubukas po ng MCGI Charity Center. In fact, bukas na po ito, mga kasambahay, dun sa ating mga kababayan nag-aantabay para po sa libreng medical services na ipagkakaloob ng MCGI Charity Center. Abangan nyo po yan mamaya sa Good Morning, Kuya. At syempre, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Nina Bascon. Mula naman sa Victoria, Australia. Nina, magandang umaga po sa inyo. Abangan nyo po si Nina para sa paghatid naman ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Manaing itinanggi ng St. Luke's Medical Center na may inilabas sila ang medical record ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pahayag ng ospital, sinabi nito na fake and falsified ang nasabing medical document na kumalat din sa social media. Iginitrain ng pamunuan ng St. Luke's Medical Center ang kanilang istriktong pagpapatupad ng confidentiality sa pasyente, gayon din ng data privacy. Tanging sa mismong pasyente lamang nila o sa isang otorisadong tao o official hospital channels lamang nila i-release ang medical results. Nilinaw din ito na ang anumang dokumento o medical records na nakuha sa labas ng authorized channel ay tinuturing na peke o layon lamang na makapanloko. Dapat lang tignan ito dahil hindi na po biro ang biruin ang kondisyon kalusugan ng Pangulo. Kaya po ang NBI, alam po natin na mabilis umaksyon ng NBI para maimbestigahan kung sino po ang nasa likod dito. Hataw Balita Ngayon. Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang final report ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM na naglalaman ng mga pangunahing suliranin at rekomendasyon para sa reforma sa sistema ng edukasyon ng bansa. Kasabay ng turnover ng ulat, inilunsad din ng National Education and Workforce Development Plan 2026 hanggang 2035 na magsisilbing gabay sa mga polisiya, batas at alokasyon ng pondo para sa edukasyon sa susunod na isang dekada. Ayon sa Pangulo, ipinapakita ng EDCOM report ang lalim ng krisis sa edukasyon at ang pangangailangan ng agarang aksyon at malawakang reforma. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang mga rekomendasyon ng EDCOM ay dapat maisakatuparan sa pamamagitan ng pagkakaisa sa pamahalaan, mga guro, industriya at komunidad at dapat magpatuloy lampas pa sa kanyang administrasyon. Today, I formally accept the EDCOM 2 final report and the National Education and Workforce Development Plan with a great sense of urgency and responsibility. These documents reveal where we have fallen short and what we must do to improve our educational system. It calls on government, educators, industries, and communities to improve our educational system into one that will prepare every Filipino to meet the challenges of our time. Hataw Balita Ngayon. Pinangunahan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang turnover ng chairship ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nation Business Advisory Council o ASEAN-BAC para sa taong 2026. Ayon sa Pangulo, magiging prioridad ng Pilipinas ang pagpapalawak ng kalakalan at pamumunan sa rehiyon kasabay ng pagpapatibay ng regional supply chain sa loob ng ASEAN. Kabilang sa mga pangunahing inisyatibo ng ASEAN-BAC sa panahon ng Pilipinas bilang share ang suporta sa micro, small and medium enterprises o
MSMEs, pagpapatibay ng food security at pagpapataas ng agricultural productivity sa rehiyon. Under the Philippine chairship, we place strong emphasis on building economic corridors that expand trade and investment, strengthen regional supply chains, and open doors of opportunity for businesses and communities across ASEAN. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng House Committee on Justice ang pagiging patas sa isasagawang pagtalakay sa reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kinokompleto na ng House Justice Committee ang ground rules o ipatutupad ng mga panuntunan sa gagawing pagtalakay sa impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakatakda ang unang meeting ng House panel kaugnay ng reklamo sa Lunes, February 2, 2026. Ayon kay House Committee on Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Sherbel Luistro, sentro na ipatutupad nila ang panuntunan, ang pagiging patas at pagtukoy kung may batayan at ebidensya ang reklamong impeachment. We owe our faith and allegiance to the sovereign Filipino people. We do not owe it to the President, neither to the Vice President, nor to any impeachable official. Hataw Balita ngayon. Kinikilala ng House of Representatives ang final na desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na inihain noong 19th Congress. Ayon ito kay House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boje D. III. Giit pa nito isang prosesong malinaw na itinatakda ng konstitusyon at may tiyak na pamantayan ng impeachment. Para naman kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Sherbel Luistro, nakahanda ang Kamara na sundin ang desisyon ng Korte Suprema. Kabilang ang kongresista sa complainants at itinalagang House Prosecutor para sana sa impeachment case laban sa Vice Presidente. It's quite frustrating, no? Just like what I hear from the rest of the 215, I guess, signatories of the first impeachment complaint. But nonetheless, that is the meaning of the rule of law. We have to follow the decision of the Supreme Court. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Korte Suprema sa kanilang desisyon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte na ang impeachment ay hindi lamang political kundi legal at constitutional proceedings. Hindi pinagbigyan ng Korte Suprema ang mosyon ng House of Representatives na baliktarin ang pagdeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din ng hukuman na labag sa one-year bar rule ay ika-4 na Articles of Impeachment na isinumite sa Senado noong February 5, 2025. Hindi na maaring iapila ng Kamara ang desisyon at wala na ring ibang petisyon na tatanggapin ang mataas na hukuman kaugnay ng kaso. Ibig sabihin, pinal na ang desisyon at hindi na ito pwedeng galawin. It affirmed that the fourth impeachment complaint transmitted to the Senate on February 5, 2025 was already barred by Article 11, Section 3, Subsection 5 of the Constitution. Hataw Balita ngayon. Pinabagal ng issues of flood control projects ang ekonomiya ng bansa nitong huling quarter ng taong 2025. Ayon kay Department of Economy Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, main driver ng pagbaba ng gross domestic products o GDP ng Pilipinas sa ika-4 na bahagi ng nagdaang taon ay ang naisiwalat na malawakang korupsyon sa proyekto ng pamahalaan. Ayon kay Balisacan, bumagal at bumabaan niya ang government spending na malaking bahagi ng GDP. Paliwanag ng kalihim, sa huling bahagi ng 2025, bumagsak ang government spending sa construction dahil sa mga investigasyon at anomalya sa mga flood control projects.
the source of the deceleration is the main one is the weakened consumer and business confidence that resulted from the corruption scandal, infrastructure corruption scandal. No? Hataw Balita ngayon. Ibinunyag ni National Police Commission Commissioner Rafael Calinisan na 2 beses umano siyang tinangkang aregluhin kaugnay ng investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay Calinisan, noong Hulyo na nakaraang taon, tumawag umano si Atong Ang sa isang taong malapit sa kanya upang alamin kung may paraan pa para matulungan ang mga pulis na nasasangkot sa nasabing kaso. Dagdag pa ng opisyal, ipinakita pa umano sa kanya ang cellphone bilang patunay ng naturang tawag kung saan tinanong kung may maaring gawin upang makialam sa proseso ng investigasyon. Kasunod nito, may isa pang grupo na pinangungunahan umano ng isang local chief executive ang nagtangkang muling makipag-areglo sa kanya. Ito ang panahong nagsasalita na rin sa media si alias Totoy. Kailanman, hindi na pinangalanan ni Calinisan ng local chief executive at ang grupo nito. I'm naming him. Kasi ang tanong dyan, bakit ka interesado sa kaso ng mga pulis sa sabongero? Sige nga, bakit? Dahil ba sa mga tao mga sila? Dahil ba sa inutusan mo sila? Ba't ayaw mong madismiss sila? Diba? At bakit ako ang inaareglo mo? Diba? That call said a lot. And in fact, na-confirm na sa utak ko kung ano talaga yung tuong story dyan. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni Interior and Local Government Secretary Jan Vic Rimulya na gumagamit ng foreign passport si Saldico. Kaya malaya itong nakakabiyahe sa Europa. Sinabi ng kalihim na sisikapin ng pamahalaan na ma-red flag at tuluyang makansila ang foreign passport ni Ko sa sandaling makuha ang kopya nito para hindi na ito makalabas ng Portugal. Ayon kay Rimulya, kasalukuyan nang gumagawa ng paraan ng pamahalaan upang makakuha ng kopya ng foreign passport ni Ko upang maipasa ito sa Interpol at magamit sa paglalabas ng red notice. Kahit hindi Pilipino ang pasaporteng ginagamit nito. Una nang nakansila ang Filipino passport ni Ko, subalit nananatiling nakakaikot ito sa Europa dahil sa kawalan ng maigpit na border controls sa mga bansa roon. Ang Europe naman madali naman umikot yan eh. Wala nang borders yan eh, di ba? Para umikot ka na ng Amerika. So hindi siya dumadaan sa passport control. Ang ano lang daw yung apostille, kailangan mo magpakita ng passport noon. Pero hindi naka-flag yung, yung foreign passport eh. So, kailangan pa namin makuha. Hataw Balita ngayon. Itinuturing ng Department of Foreign Affairs o DFA na pinaka-mabigat na aksyon ang deklarasyon ng persona non grata sa isang foreign diplomatic personnel. Ito ang pahayag ng DFA na binasa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng plano ng ilang senador na gumawa ng resolusyon para himukin ang palasyo na ideklarang persona non grata ang Chinese embassy officials. Dahil na rin ito sa kritisismo ng Chinese embassy personnel na mga opisyal ng Pilipinas na nagbibigay ng pahayag ukol sa posisyon ng West Philippine Sea. Ayon sa DFA, dapat pag-isipang mabuti ang aksyon na ito dahil sa maaring maging implikasyon ito sa relasyon ng dalawang bansa. It also carries tremendous implications moving forward, such as reciprocal action or other countermeasures in other areas, which is why it should not be made lightly and decided only with careful and clear thought and preparedness for how it will shape the Philippines' strategic interests moving forward. Handa nang magsampa ng kasong bid rigging sa ilalim ng Republic Act 10-667 o Philippine Competition Act ang Department of Interior and Local Government laban sa mga tiwaling tauhan ng Bureau of Fire Protection. Ito'y kasunod ng investigasyon na mayroon umanong mga kumukubra ng kickback at pinagkakakitaan ng mga proyekto ng ahensya na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Jan Vic Rimulya, tukoy na nila kung paanong
minamanipula ng mga ito ang proseso ng bidding ng ahensya. Sinasabing sangkot dito ang nasa 40 miyembro ng Bids and Awards Committee ng BFP mula taong 2005 hanggang 2025. Basta lahat sila nakasama sa bids and awards nun will be charged with bid rigging. Baka 4 na po siguro eh. Ano hindi na? Mga 4 na po eh. Kinuha na namin kompleto ngayon. The full report will be out next week. Bibigay ko sa inyo. Hataw Balita ngayon. Inilalatag na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga guidelines para sa nationwide rollout ng roadworthiness inspection lalo na sa mga pampublikong sasakyan sa bansa. Layo nito na maalis na ang mga karag-karag na sasakyan na patuloy pa rin namamasada sa kalsada at masiguro ang ligtas at maayos na serbisyo ng pampublikong transportasyon. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, para maisakatuparan nito, inilalatag na nila ang mga gagawing panuntunan para sa nationwide rollout ng pagsasagawa ng roadworthiness inspection sa mga PUV. Sa naturang inspeksyon mula sa mga DOTR Accredited Motor Vehicle Inspection Center, nasa 57 items ang kailangan suriin bago lumabas ang resulta. Pinaka-critical sa roadworthiness yung brakes. Tapos yung mandubela, no? yung steering wheel natin. Kasi mamaya, pumalpak yan, mag-lock up, patay tayo yan. No? So these are the things that need to be checked under chassis. Yung above chassis naman, kasama na rin yan, but more of the convenience of the passengers. Hataw Balita ngayon. Na-recover ng otoridad sa isinagawang search and rescue operation kahapon ang 11 labi sa katubigang sakop ng Balok-Balok Island, Basilan. Bukod sa mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor, tumulong din sa search and rescue operation ang mga residente, mangingisda at mga kaanak ng mga nawawalang individual. Kasalukuyang sumasailalim sa identification procedure ang mga na-recover na labi sa pangunguna ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Basilan. Batay sa manifesto ng RORO, 10 lamang ang opisyal na nakatalang nawawala. Gayunpaman, may ilang individual ang nagpaabot ng impormasyon sa Philippine Coast Guard na kasama ang kanilang mga kaanak sa sakay ng lumubog na RORO dahil dito umabot na sa 29 ang kabuang bilang ng mga nasawi. Hataw Balita ngayon. At para sa mga balita naman sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Nina Bascon mula naman sa Victoria, Australia. Good morning, Ani, at sa ating mga kasangbahay. Tinawag ni United States President Donald Trump na most successful sa kasaysayan ng Amerika ang kanyang unang taon sa ikalawang termino. Ayon kay Donald Trump, napatigil niya ang 8 mga giyera. Naitala din aniya ang pinakamababang record ng mga kaso ng murder o pagpatay at mas secure aniya ang mga border. Inihayag ito ni Trump sa isang pagpupulong sa White House kasama ang kanyang cabinet secretaries. January 20 noong nakaraang taon nang muling maupo si Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos. Hataw Balita ngayon. Ibinalik ng Russia ang nasa 1,000 bangkay ng mga sundalo mula sa Ukraine na lumaban sa giyera sa pagitan ng dalawang bansa. Bahagi ito ng kasunduan ng dalawang bansa upang mailibing ng kanilang mga pamilya ang mga nasawing sundalo. Samantala, 38 mga bangkay naman ng sundalo ng Russia ang ibinalik ng Ukraine. Halos 4 na taon na nang magsimula ang giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine mula noong February 2022. Hataw Balita ngayon. Samantala, nagpatupad ng mas mahigpit na health screening ang ilang pangunahing bansa sa Asia matapos makumpirma ang mga kaso ng Nipah virus sa bahagi ng East India. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones.
2 kaso ng Nipah virus ang naiulat ng mga otoridad sa West Bengal, India. Kapwa umano healthcare worker ang mga tinamaan. Ayon sa mga otoridad, agad na na-isolate ang mga kaso at mahigit 200 close contacts ang na-trace at nagnegatibo sa virus. Bilang pag-iingat, nagsimula ang ilang bansa sa Asia na magsagawa ng health screening sa mga pasaherong nagmumula sa India. Kabilang dito ang mga paliparan sa Bangkok at Phuket sa Thailand, sa Changi Airport sa Singapore at sa Kathmandu sa Nepal. Ayon sa World Health Organization, mababa pa sa ngayon ang panganib ng pagkalat nito sa ibang bansa. Ayon naman sa Ministry of Health ng New Zealand, patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon, ngunit wala pang partikular na screening para sa Nipah virus na ginagawa sa border. Pinaliwanag ng mga eksperto, maliit pa ang tsansa ng pagkalat sa New Zealand dahil ang virus ay nagmumula sa mga hayop, partikular sa fruit bats na wala sa bansa. Pinapayuhan ng mga biyahero patungong India na mag-ingat at iwasan ang direktang kontak sa mga hayop. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Victoria, Australia, ako si Nina Bascon. Magandang araw po. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Muling nakakaapekto ang shear line sa silangang bahagi ng Mindanao at nagdudulot nga po ito sa kasalukuyan ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Caraga Region at inaasahang magdudulot pa ng mga pagulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao sa mga susunod na oras. Samantala, apektado pa rin tayo ng northeast monsoon o amihan at umiiral pa rin ito sa buong Luzon at malaking bahagi ng Visayas. At ngayon nagdudulot pa rin ng maulap na papawirin at mahihinang pagulan sa silangang bahagi ng Luzon at ng Northern at Central Luzon. At maliban po sa mga mahihinang pagulan na yan ay ang patuloy na malamig na panahon na nararanasan po natin. So asahan din po natin sa mga susunod na oras, patuloy pa rin tayong makakaranas ng may kalamigang panahon, lalong-lalo na po sa umaga, sa madaling araw hanggang umaga at sa gabi dahil patuloy pa rin ang pag-prevail ng amihan o northeast monsoon sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa ngayon ay wala tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. At least in the next 2 to 3 days, wala rin tayong inaasahan, pero patuloy po tayong magkatabay sa updates ng Pag-asa sakaling magkaroon ho ng significant changes. Sa pagtayo ng ating panahon para sa araw na ito, magiging maulap pa rin ang papawirin at may tsansa pa rin ng mahihinang pagbuhos ng ulan. Any time of the day, dito po sa Cagayan Valley Region at sa Aurora Province, maging sa mga lalawigan ng Apayao, Mountain Province, Ifugao, at maging dito po sa Apayao, Kalinga, Mountain Province at maging sa Ifugao. Samantala dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin at may tsansa lamang ng mga pulupulong mahihinang pagbuhos ng ulan. Samantala sa pagtaya ng ating temperatura dito sa Metro Manila from 21 to 29 degrees Celsius, sa Baguio ay malamig pa rin ho from 13 to 21 degrees Celsius ang inaasahan natin for today, 20 to 21 degrees Celsius naman sa Laoag City, 21 to 28 degrees Celsius po sa Tuguegarao City, habang dito sa Tagaytay ay 20 to 27 degrees Celsius, sa Legazpi ay 24 to 30 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Samantala dito po sa Eastern Visayas, sa Leyte, Southern Leyte, maging sa Caraga Region at sa Davao Oriental, asahan natin ang maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Kasama na dyan yung mga pagkidlat at pagkulog dahil sa epekto ng shear line. So yung shear line, yan ay yung boundary ho ng hangin na amihan o boundary ng northeast na hangin at yung easterly po natin na hangin. Yung boundary ho na yan ay nagka-create usually o nagge-generate ng mga kaulapan at mga thunderstorms, series of thunderstorms. Kaya't yung mga lugar na naaapektuhan ng shear line ay usually po nakakaranas talaga ng mga pag-ulan. Sa natitirang bahagi naman ng Visayas, isolated na mahihinang mga pag-ulan naman ang pwedeng maranasan dahil din sa amihan, habang sa natitirang bahagi ng Mindanao ay may posibilidad ho ng mga localized thunderstorms.
Sa pagtayo ng ating temperatura sa Tacloban, 24 to 29 degrees Celsius. Gayon din sa Cebu City at 24 to 30 naman sa Iloilo. 25 to 31 sa Puerto Princesa, sa Kalayaan Islands ay 25 to 29 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro ay 23 to 30 degrees Celsius. Sa Zamboanga ay 24 to 34 degrees Celsius. Habang sa Davao City ay 24 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa kasalukuyan, wala po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat. At ang sunrise po natin is 6:25 in the morning. Sunset naman natin later is 5:54 in the afternoon. Bagamat wala po tayong gale warning, ay patuloy pa rin nating pinag-iingat ang ating mga kababayan, especially yung mga gumagamit ho ng maliliit na sasakyang pandagat dito po sa hilaga at silangang bahagi ng bansa, lalo na't umiiral pa rin at prevailing pa rin ang amihan sa bansa. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Magandang umaga po. Maraming salamat, Lori Lynn. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Specialist Lori Dean de la Cruz, Galicia. Magandang umaga po, ma'am. Maraming salamat. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may nanay. Handa si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Guan, na umalis sa bansa sakaling ideklara siyang persona non grata ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Chinese Embassy, agad aalis ng Pilipinas si Ambassador Jing nang may immense pride and honor sakaling ipag-utos ito ni PBBM. Ito ang tugon ng tagapagsalita ng Embahada ng China nang matanong hinggil sa resolusyong pinirmahan ng 15 senador na kumukondina sa pahayag kamakailan ng Chinese Embassy laban sa isang Filipino government official na tumutuligsa sa agresibo nilang aksyon sa West Philippine Sea. Ayon pa sa Chinese Embassy, si Ambassador Jing ay itinalaga ni Chinese President Xi Jinping at tinanggap ni PBBM. Kaya tanging ang Pangulo lamang anila ng Pilipinas ang may kapangyarihan na magpaalis kay Jing sa bansa. Hataw Balita ngayon. Mananatili pa rin sa pwesto bilang kalihim ng Department of Tourism si Secretary Cristina Frasco. Ito ay sa gitna ng usap-usapang papalitan siya sa gitna ng mga issues sa Philippine travel industry. Partikular na ang mas mataas na domestic airfare kumpara sa foreign destinations. Ayon sa palasyo, nananatili ang tiwala ni PBBM sa tourism chief. By another. She still enjoys the trust of the President. Isinuko ng pamilya ng mga suspect sa otoridad ang improvised rocket-propelled grenade ng RPG na ginamit sa pananambang kay Sheriff Agwak Mayor Ahmad Ampatuan. Ayon kay Bangsamoro Police Director Brigadier General Jason de Guzman, ayaw madamay ng mga pamilya sa nasabing insidente kaya kusang ibinigay ang nasabing armas. Dumaraan na sa forensic evaluation ang RPG na pinaniniwalaang improvised. Una nang kinumpirma ng Philippine Army na ang 3 lalaking natagpong patay sa loob ng minivan ay mga suspect sa ambush. Patuloy naman ang pagtugi sa 2 pang suspect na haharap naman sa mga kasong frustrated murder at attempted murder. Iniimbestigahan din ng pulisya ang posibleng gun for hire na angle sa pananambang. Samantala, lumabas sa investigasyon ng HPG na walang record sa LTO ang minivan na ginamit at posibleng nagpalit ng plate number ang mga suspect. Patuloy ang masusing probe para matukoy ang nasa likod ng krimen. Hataw Balita ngayon. Nasa mga evacuation centers pa rin ngayon ang daang-daang mga residente ng Lebak at Kalamansig sa Sultan Kudarat matapos lumikas dahil sa sunod-sunod na lindol na kanilang nararanasan sa lugar. Kwento ng ilan sa mga residente, takot ang karamihan sa mga ito na umuwi sa kanilang mga tahanan dahil sa banta ng tsunami. Si Alan Manansala, humahataw.
Nananatiling nakaalerto ang mga residente ng Libak at Calamansig matapos yumanig ang ilang serye ng lindol simula pa nitong Miyerkules, January 28. Bilang pag-iingat, may ilan sa mga residente ang pansamantalang nananatili sa National Highway dahil sa posibleng aftershocks. Agad ding nagpatupad ang provincial government ng Sultan Kudarat ng preemptive evacuation sa mga nasa coastal area ng Libak at Calamansig. Sa halos 2 araw na nakalipas, karamihan sa mga residente ayaw pa rin umuwi sa kanilang mga tahanan. Kwento ni Jeremy na taga-Libak, karamihan sa kanyang mga kababayan takot sa banta ng tsunami. Meron din doon ng mga pamilya na pansamantalang ayaw mo na umalis dahil takot nila sa lindol. Bukod pa sa lindol, yung tsunami. Dagdag pa ni Jeremy, kahit wala pang tsunami alert, takot pa rin ang mga residente sa pangambang maulit ang nangyaring trahedya sa kanilang lugar noong 1976. Kaya't karamihan sa mga ito'y nananatili pa rin nakalikas. Tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng relief goods, libreng medical check-up at mga gamot sa mga apektadong residente. Nagtalaga rin ng mga medical team para suriin ang kalusugan ng mga evacuee, lalo na ang mga bata, senior citizens at iba pang vulnerable sectors. Bukod pa ang mga tinayong tent city mula sa Department of Social Welfare and Development. Gayunman, wala pa ring abiso ang provincial government ng Sultan Kudarat kung kailan formal na pauuwiin ang mga lumikas na mga residente. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Isa sa ilalim naman sa profiling ang lahat ng pasahero sa Iloilo International Airport upang matiyag ang seguridad habang wala pang pinal na rekomendasyon ang Airport Security Committee kaugnay ng insidente ng pagpasok ng isang pasahero na may dalang kutsilyo sa pre-departure area. Ayon sa Kaap Iloilo, sa entrance pa lamang ng paliparan ay ipo-profile na ang mga pasahero. Susuriin ang kanilang valid ID, plane ticket at iba pang datos. A roving supervisor was installed to directly supervise the profiling of passengers upon entry to the terminal. So kay wala da sang x-ray, wala da sang check sa ilang physical kag hand carry. So gina-profile lang sila. Nagpatupad na rin ng karagdagang security measures ang Kaap. Kabilang na ang paglalagay ng roving supervisor at mga white guards sa departure area. May mga tauhan na rin ang PNP Aviation Security Group malapit sa X-ray machine sa ikatlong palapag. Samantala, sinampahan na ng kasong direct assault with attempted homicide ang 54 na taong gulang na pasaherong si Ronald Lanyuhan na kasalukuyang nasa hospital arrest sa Iloilo City. Hataw Balita ngayon. Habang patuloy na tinatayan ng Senado ang mga pangangailangan ng pondo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, humiling ang National Irrigation Administration o NIA ng malaking dagdag budget upang mapalakas ang mga proyekto sa irigasyon na direktang makakatulong sa mga magsasaka sa buong bansa. Kasunod nito sa isinagawang study visit ni Senator Win Gatchalian sa Bustos at Bulod Dam, maging sa solar irrigation system sa Bulacan. Si Nestor Torres, humahataw. Humiling ang National Irrigation Administration o NIA ng malaking dagdag pondo sa Senado upang mapabilis at mapalawak ang mga irrigation infrastructure projects na direktang makatutulong sa mga magsasaka sa buong bansa. Sa isang study visit sa Bulacan, sinabi ng mga opisyal ng NIA na hindi sapat ang kasalukuyang budget para tugunan ang pangangailangan sa irigasyon. Ayon kay Dante Lasatin, Regional President ng NIA Ropris, nasa 47 billion lamang ang kasalukuyang pondo at kinakailangan itong itaas sa 200 billion pesos upang maipatayo pa ang maraming dam, makongkrete ang mga kanal, at makagawa ng service roads na makatutulong sa produksyon ng agrikultura. 47 lang, sir. 47 billion ang budget. Ang budget, no. Sa aking pagtaya, need talaga ng additional 200 billion budget for irrigation development para ma-sustain lahat. Kasi napakaraming pang dams na hindi pa nagagawa. Magkano ba budget na ngayon? Hindi po kakasya sa luwang po ng ating
ng Pilipinas. Kung maaari, gawin to kahit 200 billion para ma-sustain na pulat, para ma-concrete na lahat yung mga kanal, mga service road, at laking dagdag na tulong sa aming mga magsaka pag nagawa yung na-concrete yung mga line yung kanal. Samantala, personal na sinuri ni Senator Win Gatchalian kasama si NIA Administrator Engineer Eddie Guillen ang ilang pasilidad sa Barangay Sampaloc, Bustos, Bulacan. Kabilang sa kanilang binisita ang solar irrigation system na itinayo noong 2020 at ang nasirang rubber gate ng Bustos Dam at ang Bulo Dam Small Irrigation Project sa bayan ng San Miguel. Ayon sa Senador, bilang kinatawan ng Finance Committee sa Senado, layo ng study visit na maintindiang lubos ang operasyon ng National Irrigation Administration, maging ng iba't ibang mga ahensya. So gusto ko sanang tignan personally kung naayos na yung mga dapat ayusin para ma-assure natin na hindi nasasayang yung pondo ng ating pamahalaan. At kanina kausap natin mga irrigators sa mga pag-uusap ko, mukhang happy sila at satisfied dito sa project na ito. Yun lang nga, hindi pa nako-cover buong service area nila, so kailangan ma-expand pa yung mga irrigation systems. Bukod sa NIA, kabilang din sa tututukan ng Senado sa budget study visit ang Department of National Defense at Department of Agriculture upang mas mapalawak ang kaalaman sa kanilang mga programa at pangangailangan sa pondo. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. At sa ating shoutout na, ayan, maraming salamat Nestor. Shoutout na po mga kasambahay sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig at nanonood sa iba't ibang panig ng mundo. Sa lahat ng sumusubaybay sa buong Pilipinas, ulitin ko po, at sa iba't ibang panig ng mundo. Marami po kayo, hindi namin po kayo lahat may shoutout, pero wala po dito sa Hataw Balita ngayon. Maraming salamat mula sa kaibuturan ng aming puso. Maraming salamat sa patuloy na pagtutok. And syempre, kasama ko dito sa loob ng Radio Mobile Booth, si Josa Ibanez. Kasama ko si Alex Montesa, of course, si Paraon, kay Gilbert. Paraon, maraming salamat. Kasi Bernie. And of course, mga kasambahay, nariyan naman sa studio, sakto, lagi, ang ating technical director, si Rap Pelayo. Thank you very much, Rap. Kasama natin dyan si Justine, si Belinda Aquino, si Jen Javier, of course, si Igat Rodrigo. Thank you very much. Kasama natin sa IT Department, Arian. Kasama natin si Cardo, si Rap Tongol, of course, si Berniel at Jeremy. Thank you. At our very own Carl, si Carl de la Cruz, tama? Carl. At syempre si Races. Kasama natin syempre si Ian. Kasama din si Aljan. Maraming salamat sa mga kasama natin sa social media department. Thank you very much. At si Luel, thank you. Shout out din, syempre, kay Adet. Thank you very much, Adet, sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon. At syempre kay Mami at kay Brad Daddy. Good morning. Sa Mami ni Attorney Ruth. Ang mga BP natin, may time pa naman tayo, Adet. Si BP Noli, BP Joseph, BP Bong, BP Jerry, Ma'am Nina, BP Ruth Soriano, lahat sila, GMJ Eusebio, at si Ate Arlene Rason. Ayan, good morning po. Brad Josel Malyari, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Brad Fred Cabanilla, sa inyo pong lahat. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Kayo din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ng iba pang video na nag-isang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan 21:21. Ang sumusunod sa katwiran at kagandahang loob, nakakasumpong ng buhay, katwiran at karangalan.
Bata niyo po mga kasambahay, babatiin natin si Grace Casin, kasama dyan si Victor Rosari, sabi ni Diyosa, tama na po yung bati, si Monoxon, at saka si George si Barlalosa. Ang nanay ni Sis Diyosa, yan, Jocelyn Ibanez. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ikatatlo sa buwan ng Enero 2026. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Gusto kong bumati sa lahat ng mga doktor at mga medical staff na nandito sa MCGI Charities. Maraming salamat. Sa ngalan po ni Amigo Sherwin Culubong, ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po, good morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.